So, ayun. So, dahil nga po na ang tutorial na ito ay para po doon sa mga advanced user at may sariling TP-Link Umada device at gustong i-onboard o gumamit ng aming system, ay wala po silang activation code. So, ang kailangan po nilang gawin ay i-click itong I am adding my own TP-Link device. Pagka-click po niyan, ay lalabas po dito yung additional 6 instruction. And ang number 1 ay make sure your device is supported by Umada controller. So, i-check nyo po dito kung hindi pa kayo sigurado kung ang inyong device na ino-onboard ay supported namin. Ayan. And number 2, connect to your device SSID and log in to WebGUI. So, binuhay natin kanina yung antenna. So, dapat ma-detect natin yan at makapag-connect tayo. Ayan. So, TP-Link po yung magiging SSID nyo kapag fresh yung inyong device. And remind ko lang din po sa mga mag-a-add or mag-onboard sa aming system, siguraduhin po na i-reset muna ang inyong device. Okay? Kung hindi po kayo marunong mag-reset, dito po nyo makikita, may reset button po dito. Pagka-power nyo, ilong press nyo lang po yan. Pag nakita nyo na nag-blink ng yung ilaw ng inyong EAP, ay nag-reset na po yan. Okay? Make sure lamang po na na-reset muna, kumbaga nabalik sa factory default ang inyong device bago nyo i-onboard. Okay? So dahil nga po na bagong reset at fresh ang ating EAP device, ay ma-access po natin yung WebGUI niya sa tplink.eap.net. So, ayan. Makita niyo po sa phone ko. Hiningan po ako ng username and password. Ang default po niyan ay admin yung username at admin din yung password. And then, pupunta yan dito sa quick setup kasi nga po, fresh, bagong-bago yung ating EAP device. Hihingan ka po niya ng bagong username at password. So, nakalagay po sa instruction ay set your device username to Capit and your password is to Capit. All small cap. Okay? So, lagay po natin Capit. And yung password ay Capit. And confirm natin na dapat Capit din yung second password. And then, pag may green check, ibig sabihin, nag-match yung password na nilagay natin. Then, click next na nasa bottom na button. Okay. Click next lang yan. Naka-AP mode. And then, wireless. Okay. Skip na natin yan. Yan na kailangan. So, ayun. Username, password, Capit, security mode, none. And click done. Okay? And pindutin nyo lang po yung I have connected to SSID. Alright? And then, next is go to System Controller Settings. Puntahan natin yung System and Controller Settings. Sabi yan sa number 4. And sa number 5, set inform URL to controller.capitwifi.ph. Ayan. So, i-select all lang po natin to. And i-delete. At palitan natin ng controller.capitwifi.ph. Okay? Siguraduhin po na tama lahat ng spelling. Kasi pag nagkamali po kayo dyan, kahit isang letter lamang, ay hindi yan gagana. And then click Save. Okay. So wait 2 minutes. If you follow the instruction correctly, Capit Wi-Fi SSID should appear. Then click the pay button below. Okay. So antayin lamang po natin na mag-appear yung Capit Wi-Fi SSID. Kung tama yung ating nagawa. Okay? Ulit natin. Nakita ko na na-disconnect ako. Kita nyo? So, possible na
gumana na siya. So, antayin natin, refresh lang natin. Ayun. So, nakita nyo na meron ditong lumabas na Kapit Wi-Fi Coinless Vendo. So, ito na yung tinatawag na Kapit Wi-Fi SSID. So, madali sabi, successful yung pag-onboard natin. Okay? So, pero, kailangan pa rin natin na i-click yung pay para ma-claim natin na itong device na na-onboard natin ay sa account natin mapupunta. Okay? Pay. Okay. The selected serial number is invalid. Pag ganyan po, ay i-refresh lang po natin. Click lang po natin yung cancel. Lagay ulit natin yung serial number. And then, I am adding my own TP-Link device ulit. And then, click pay. Invalid. So, baka mali yung nilagay kong serial number. So, double check lang natin yung serial number. 22335 K7002 796. Baka merong space. Late lang po. So, ayun. Ulitin lang natin, ha? Pag ganun po, antay lang po tayo ng another minute kasi baka hindi lang po nag-appear agad sa server. Click pay po natin. So, ayan. Wala na yung error. And then dito po, may option tayo kung paano natin babayaran. Pwede yung GCash, Maya, QRPH, card, or kung ano po man. So, baka later on, magdagdag po tayo dito ng payment option using Kapit Wi-Fi balance. Okay? So, ang gagawin ko dito is GCash. GCash payment po ako. Okay. I-blur ko lang po ito mamaya. Next. And hingi ng OTP. 153246. Next. Ayan. Binabayaran ko na po. Ayan. So, pag successful po yung payment natin, ay makikita nyo na po dito yung inyong device. Yung bagong ad. Ito po yung bagong device na nakamak address pa. Okay? 250 po pala ang onboarding pay. Ito po ay lifetime na yung validity. So, we need to say one time ka lang po babayad and lifetime na po na naka-onboard yung device. So, para ka lang din po niya nag-subscribe sa mga cloud controller ni Omada na baka nga mas mahal pa eh. So, dito sa amin, 250 lang, lifetime na. Wala ka nang babayaran monthly para sa pag-host ng inyong AAP device. Okay? So, ganun lang po kadali yung pag-onboard.